Beginning verse 43 up to 47. Acts chapter 2 verses 43 up to 47. Sabay-sabay po ang amen. Okay, sabay-sabay basahin po natin ang sagutan ang mga talatang ito. Okay, babasahin ko ang verse 42, 43 at kayo po ang 44. Palitan pagdating sa 47, sabay-sabay tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. Okay, verse 43. Then fear came. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. And sold their possessions and goods, and divided them among all as anyone had need. Time lahat, verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli pagpalain mo sa buhay ng iyong mga anak ang iyong mga salita na aming pong pag-uusapan, pag-aaralan, pagpupulay-pulayan ngayong umaga. Dalangin po namin, buksan mo aming puso't isipan at hayaan ng banal na Espiritu ang personal na mangusap sa bawat isa sa amin. Itanim po ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming kaluluwa at magsilbing sandata at susik ng aming paglago at pagtatag sa buhay espiritual. Upang kami maging mabunga at kalugod-lugod sa iyo. Salamat po, Ama, sa namin tinitiwala ang mga sandaling ito. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang aming maging guro sa aming pag-aaral. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa limit na kapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Praise God. Ito yung makakaupo na. Ang isang mahalagang dahilan kung bakit ang unang iglesia, kahit na sila ay bata pa sa pagkakatatag, bata pa sa pagkakasilang, ang isang mahalagang dahilan kung bakit sila ay naging matatag at matagumpay, na nakasurvive sa panahon ng matinding krisis, the spiritual crisis na kanilang inaharap during the time of persecution of their faith, ay walang iba kundi sila ay lumagay o nag-function as a family. Yun ho ang nakita kong isang magandang dahilan bakit sila nakasurvive. Parang ganito po yan eh. Sa panahon na ang pamilya ay humaharap sa mga pagsubok at problema, mas lalong dapat ang bawat membro ay maglapit-lapit. Mas lalong dapat ang mga membro ay magkaisa upang sila ay maging matatag, matibay, magkaroon ng lakas upang makasurvive. Amen? Kasi kung ang pamilya ay humaharap sa problema at ang bawat isa ay nagkakanya-kanya, ay pilit madaling mabuwag ang pamilya. The same with the early church. Mga magulang, mga kapatid, ang unang iglesia, sila ang nakaranas ng matinding pag-uusig. Pag-uusig na kahit buhay nila, itinaya nila. Pero ano ang dahilan? Bakit sila nakasurvive? They became as one family. Sila ay naging isang pamilya. Bagamat sila magkakaiba-iba, pero sila ay naging isang pamilya sa Espiritu. Napakarami hong paglalarawan na binabanggit ang buong Biblia patungkol sa church, patungkol sa iglesia. At sa dami ho ng paglalarawan na ito, isa lamang ho ang gusto kong description o paglalarawan ng Biblia patungkol sa iglesia. At ito po ay walang iba kundi ang iglesia bilang isang pamilya. Hello? Nandiyan pa ba tayo? Ito ho ang pinakagusto kong description of the church in the Bible. The church as a family of God. Sabihin natin lahat, the church. Lakas natin. The church as a family of God. Ito ho ang aking naging paboritong paglalarawan ng Biblia tungkol sa pamilya. Sa Galatians chapter 6 verse 10, ang sabi ron, samantalahin natin ang pagkakataon na tayo ay makagawa ng
kabutihan sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa sambahayan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So tayo po ay ini-encourage mismo ng banal na kasulatan that we as a family of God, that we as a church, and at the same time, we are the family of God. Anong sabi ron? Every opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos na gumawa ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti, lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Amen? Amen. Amen. Sapagkat ang paggawa natin ng mabuti sa bawat membro ng pamilya ng Diyos na kanyang iglesia ay merong gantimpala o pagpapala nagmumula sa Diyos. Bakit ho, pamilya, ang aking nagustuhan na description o larawan ng iglesia sa Biblia? Sapagkat ang pamilya, sa unang aklat ng Lumang Tipan sa Genesis, ang pamilya po, mga kapatid, makinig po kayo mabuti, ang pamilya, as far as the first book of the Bible is concerned, ang pamilya ang pinakamalapit at pinakamahalagang institusyon na itinatag ng Diyos dito sa mundo. Amen? Amen. So the family is the nearest and the dearest institution in the very heart of God. Kaya ho nagustuhan ko ang church, ang iglesia bilang isang pamilya. At ito po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Ano po ba ang ibig sabihin ng iglesia? Ano ang ibig sabihin ng iglesia? Marami pong nagbibigay ng pakahulugan patungkol sa iglesia. At as I observe, as I study their definition about the church, napansin ko napakababaw. At sana, hindi ganito kababaw ang ating pagkaunawa, ang ating pagkaalam patungkol sa pagpapaliwanag kung ano ang iglesia o what is the church all about. Sa maraming mga katulad nating mananampalataya na may mababaw na pananaw patungkol sa kung ano ang iglesia, ang sabi nila ay ganito. Number 1, for them, the church is a place of spiritual ritual and ceremonies. Sa kanila, tinatanaw nila na ang iglesia ay isang lugar na kung saan dito ginagawa ang mga spiritual na ritual at mga seremonya. So, ibig sabihin, pag natapos na yon, tapos na rin ang church. Pag wala na sila sa lugar na yon, at hindi na sila nag-spiritual ritual and ceremonies, tapos na ang church. Pangalawa, for them, the church is a simple organization that pertains to spiritual and social matters. Sa iba naman, ang tanaw nila tungkol sa church ay a spiritual organization that concerns about spiritual and social matters. So you see, napakababaw. Sa kanila, ang iglesia ay spiritual na samahan na pinag-uusapan ang buhay ng may buhay. Pangatlo, for them, the church is a new form of religion that pertains to business. Kaya sabi ng iba ang pinakamaganda raw na negosyo ngayon ay magtayo ng relihiyon. Bakit daw? Dami tayong kilala na nagsiyaman dahil sa relihiyon. Napakababaw ng pananaw nila patungkol sa church. Tinitingnan nila ito bilang negosyo na pagpapayaman. But today, brothers and sisters, I would like to make it clear to all of us, once and for all, about the true definition or essence of the church. Listen very carefully. The church is a group of people from different places, from different walks of life, whom called by God from the kingdom of darkness into the kingdom of light, to have fellowship with His Son, the Lord Jesus Christ, and become a member of His royal family. So, ang ibig sabihin ng iglesia ay ganito. Ito ho ay mga grupo ng mga tao, lalaki, babae, mula sa iba't ibang klase ng buhay, sa iba't ibang panig ng mundo, na tinawag ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman, papunta sa kaharian ng kaliwanagan, upang makaranas ng pagbabagong buhay
sa magitan ng pakikipag-isa kay Jesucristo at maging membro ng pamilya ng Diyos. That is a church. So a church is not an organization. A church is not a business. A church is not a place or building. A church is a group of people who experience the life-changing power of the Lord Jesus Christ. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.